Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to magpo-phone comparison tayo between sa dalawang malupit na iPhones na lumabas noong year 2019, ang iPhone 11 Pro versus the iPhone 11 Pro Max. Ano kaya magandang iPhone na pwede nyo mabili ngayong 2023 sa Green Hills? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, gumawa ko ng phone comparison video about sa iPhone 11 Pro versus the iPhone 11 Pro Max. Kasi pag nasa Green Hills ako or sa comment section, marami rin nagtatanong, Lods, ano bang maganda, 11 Pro ba or magi-11 Pro Max ba ako? So marami pa rin naguguluhan din kung ano bang bibili nila, kung magpo-Pro lang sila or magpo-Pro Max. So to be honest kasi nagdedepende na rin talaga yan sa, sa preference ng user. Meron kasi mga ibang user, mas prefer nila yung maliliit lang na smartphone. So, perfect fit of course sa kanila the iPhone 11 Pro. Meron users na tulad ko mahilig sa mga smartphone na meron malalaking screen size. So, mas prefer ko talagang 11 Pro Max. When it comes sa specs kasi mga J-Vlog, super similar lang yung dalawang smartphones na yan. Bago natin to i-start ulit, bago natin to continue, tanong sa makakabili ng legit na mga iPhone sa Green Hills. Syempre wala nang iba kundi sa CMB Gadgets Stall XA5, second floor, Green Hills, San Juan City po. And syempre look for Ate Mayet. So alam niyo naman na si Ate Mayet po ang fini-feature natin dito sa ating YouTube channel when it comes sa mga legit na iPhones doon sa Green Hills. So doon muna tayo sa pricing. So, syempre, merong mga users or consumers na merong specific budget lang when buying a smartphone. So, dyan talaga magdedepende rin. Syempre, mas mura yung 11 Pro compare sa 11 Pro Max. So, for example, sa pagkakalam ko yung price ng 11 Pro sa CMB Gadgets, 22,000 pesos, 64 gigabytes for as low as 22,000 with package yun, I think. Tapos, sa 11 Pro Max, nag-range yung yung presyo niya sa 25 to 26,000 pesos. Nag-iba-iba kasi presyo niyan, kaya parati tayo nag-update. So kung computing nyo sa 26 to 22, 4,000 pesos price difference yung 11 Pro at 11 Pro Max 64 gigabytes. Sa 256 naman, 11 Pro nasa 25,000 pesos, tapos yung 11 Pro Max nasa 29,500 pesos. 229,000. Ewan ko, depende pa rin yan mga J-Vlog sa update ni Ate May. Pero doon nag-range yan. So sa 256, sa 256, 4,500 ang difference. Sa 64, 4,000. So yun, naglalaro sa 4,000 pesos plus yung price difference ng 11 Pro at 11 Pro Max. So sa ibang consumer, syempre malaki pa rin ang price difference nila. Kaya marami nag-iisip, mag-11 Pro ba ako para makatipid ako ng 4,000 pesos or mag-all in ako sa Pro Max, magdadagdag lang ako ng 4,000 pesos. So itong video na to ay para sa inyo mga J-Vlog, para makatulong din sa buying decision nyo kung ano ba maganda, 11 Pro or 11 Pro Max para sa inyo. So simulan natin sa pinagkaiba ng dalawang smartphones na to. Ang pinaka-main na pinagkaiba lang ng 11 Pro at 11 Pro Max is sa screen size and of course sa battery capacity. Lahat na ng specs niyan mga J-Vlog ay pareho na po when it comes sa chipset, camera specifications, yung display quality, and of course yung resolution. Pareho lang mga J-Vlog. Size lang ng smartphone or yung form factor, screen size, and of course the battery capacity. Syempre, mas malaki ang battery capacity ng 11 Pro Max dahil mas malaki po ang form factor nun compare sa 11 Pro na merong mas smaller form factor kaya mas maliit po ang battery capacity. So, yun yung main na difference sila. Napaka-konti lang mga J-Vlog. Pero sa specs, pareho lang. Pero kung tatanungin, definitely ako kasi yung isang consumer na Pro Max talaga ang binibili. Sa lahat ng mga ginamit kong smartphone, 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max, and 14 Pro Max. So, lahat po yan ay nagamit ko ng mga J-Vlog. And, binibili ko talaga yung mga Max versions nila. Dahil yun na talaga yung pinaka top of the line sa series ng iPhones pag lumabas dito sa Philippines. So, yun. Pag sa Pro Max, syempre, mas may enjoy nyo yung larger screen size. Mas malaki ang form factor. And of course, mas mataas or mas matagal ang battery life.
Pero, syempre, ngayon sa mga second hands, napakakonti na lang po ng price difference yan. So, yun nga, 4,000 pesos. So, kung isa kayong consumer na ayaw yung mga malalaking screen size, syempre, perfect fit sa inyong 11 Pro. Kasi marami rin magtatanong, ito, 11 Pro bibiling ko, ano ba pinagkaiba niya sa Pro Max? Ano ba, malaki ba? Hindi ba ako lugi dyan? Dapat nag-Pro Max na lang ako. So, yun. Wala namang pinagkaiba ng malaki mga ka-J-Vlog. Huwag kayo mag-alala about sa side na yan. Kung ano makukuha nyo na chipset sa Pro Max, yun din na makukuha nyo sa 11 Pro. Kung mawala man sa update ang 11 Pro Max, mawawala rin sa update ang 11 Pro. Sabay-sabay po yan mga ka-J-Vlog. And, maganda rin i-clear, ka-chipset din po or kautak din ng 11 Pro at 11 Pro Max ang iPhone 11. Yung iPhone 11 lang, yung non-Pro. So, lahat po yan ay sabay-sabay na mawawala sa update. Huwag kayo mag-alala. Pero, ngayong 2023, napakaganda pa rin bilhin ng 11 Pro and Pro Max dahil support pa rin nilang iOS 17 at matik mga J-Vlog, malakas ang kutob ko na ma-update pa rin yung mga smartphone na yan sa iOS 18, iOS 19 at malay mo sa iOS 20. So, matagal pa ang buhay niyan mga J-Vlog kasi ang nasa below ng listahan is the iPhone XR, XS, and XS Max na merong Apple A12 Bionic chip. So, si iPhone 11, 11 Pro, and 11 Pro Max ay merong Apple A13 Bionic chip. So, yon kung ano ba yung unang maalis, syempre mauuna ang 10 series dyan before ang 11 series. And matagal pa po sa iOS update yung 11 series, matik yan. Kaya okay na okay pa rin bumili ng 11 series ngayon. And ang nakakatuwa, syempre, mura na nga lang ang 11 Pro and Pro Max ngayong 2023. Compare mo naman sa mga presyo nila before. Naalala ko nung binili ko yung 11 Pro Max ko noon, nasa almost 75,000 pesos ang presyo ng 11 Pro Max na 64 gigabytes. Wow, di ba? Grabe. Pero ngayon, biruin nyo, ang presyo niya na lang is 25 or 26,000 pesos. Ang laki ng depreciation niya. Siyempre, expect nyo na yan, smartphone yan, mabilis talaga mag-depreciate ang isang smartphone. Isang taon lang, mataas na ang bababa ng value niyan. Kaya, siyempre, yung mga ibang users, nag-iisip talaga ng matagal kung ano bang bibilin lang smartphone as a good investment. Kasi, yung iba, matagal bago magpalit ng smartphone. Hindi naman tayo yung ibang mayaman dyan na every year ay nagpapalit, di ba? Every month nagpapalit. May mga ganyan, di ba? Yung may mabilis magsawa sa smartphone. Ako kasi, gusto ko i-share sa inyo kaya ako nagpapalit every year ng smartphone dahil ang vlogging tool ko talaga is iPhones. So, syempre, mas gusto ko nag-i-improve yung mga camera quality ng vlog ko. Kaya binibili ko yung mga nasa latest model. Pero ngayon, ang technique ko ngayon mga J-Vlog, tulad ngayon, lumabas yung 15 Pro Max. Bumili ako ng 14 Pro Max na brand new. Ang laki kasi ng binawas and napakakunti lang ng difference. So next year, pag lumabas yung iPhone 16, bibili ako ng iPhone 15. So ganun ang technique ko para mas malaki yung tipid ko kumbaga pag bibili ng brand new na smartphone tulad na lang sa iPhone. Kasi pangalawang 14 Pro Max ko na to. Yung unang 14 Pro Max ko, hindi pa ako nag-green hills noon. Ang binili ko nun sa PowerMac, napakamahal, 84,000 pesos. Grabe, di ba? Pero ngayon, 128 lang yon. Pero ngayon, yung binili kong 256 gig na iPhone 14 Pro Max sa Green Hills, nasa 69,000 pesos lang yung bili ko sa iPhone 14 Pro Max ko sa Green Hills. Grabe, di ba? Ang laki ng difference kasi 256 gig na 14 Pro Max, so nasa 92,000 pesos. Ngayon, 69,000 na lang sa Green Hills. So, yun mga ka-J-Vlog, yung main difference lang ng 11 Pro and 11 Pro Max. Konting specs lang naman yon. At kung ako sa inyo, kung ako talaga tatanungin, syempre go for the Pro Max version. Kasi yun, mas ma-enjoy nyo yung battery life niya. And alam nyo naman na medyo malalaki ang issue ng iPhone when it comes sa battery. Mabilis talaga malobat. Pero syempre, kung gusto nyo talaga ng medyo matagal ang battery performance, go for the Pro Max version. Dahil ang battery nun, I think nasa 3,900 mAh plus. Tapos yung 11 Pro, hindi ako nagkakamali, nasa 3,000 plus lang yung milliampere, hindi pa umabot ng 3,100 yung milliampere ng 11 Pro. So, ang layo ng difference nila when it comes sa milliampere battery capacity. Sa screen din, ang layo ng difference nila. 11 Pro, 5.8 inches. 11 Pro Max, 6.4 inches.
Magandang i-clear, mas malaki pa po ang screen ng iPhone 11 compare sa iPhone 11 Pro. Yung iPhone 11 kasi, ang screen nun is 6.1 inches compare sa 11 Pro na 5.8 inches lang. So, yon yung 11 Pro talaga, matic, perfect yan sa mga consumers na mahilig sa mga maliliit or very compact lang na smartphone, na ayaw yung mga super duper laki na smartphone. Pero when it comes sa performance wise, gaming, bilis, parehong-pareho lang naman po yan. And of course, sa linaw ng camera ay parehong-pareho lang po ang 11 Pro at 11 Pro Max. Pagdating naman sa display mga J-Vlog, both phones ay merong Super Retina XDR OLED display. So OLED naman na itong mga to. Yon, maganda rin i-clear na 4G lang po itong 11 Pro at 11 Pro Max. Nagsimula po ang 5G na iPhone sa iPhone 12 po yan mga J-Vlog. So, kung gusto nyo mag-switch sa 5G, nandiyan rin sa range na yan ng iPhone 12. So yun, kung gusto nyo mag-switch sa 5G, nasa range din na yan ng 20 plus ang iPhone 12. So, nung September 2023, 4 na taon na po ang iPhone 11 Pro at 11 Pro Max. Napakabilis talaga, no? Tagal na nung 2019, 4 years na, biruin nyo yun. 4 na taon na rin tong 11 Pro Max. Naalala ko nung panahon ng 2019, napakalakas ng hype ng 11 Pro dahil sila po yung unang iPhone na nagkaroon ng triple camera setup, di ba? So yun mga J-Vlog, yung phone comparison natin between the iPhone 11 Pro at 11 Pro Max. Sana nakatulong po sa inyo itong phone comparison na to kung nagde-decide kayong bumili ng iPhone. At syempre, bumisita na kayo sa CMB Gadgets Stall XA5 kay Ate Mayet sa CMB Gadgets. Diyan po kayo makakuha ng mga napakamura mga iPhones na meron mga gandang battery health, mga gandang quality, at hindi po refurbish ang mga binibenta ng CMB Gadgets. Talagang tinitignan ng mabuti ni Ate Mayet ang mga products na binibenta niya sa mga consumers niya, at nakakasigurado tayo na good quality lahat ng binibenta na iPhone si Ate Mayet. And syempre, pag bibili rin kayo ng iPhone sa CMB Gadgets, napakadami po nilang package na ma-offer. Meron tayong battery pack, AirPods Pro, tempered glass, 5 cases, and of course, a charger. So yun lang mga J-Vlog, yung phone comparison natin between the iPhone 11 Pro and 11 Pro Max. Stay tuned po ulit for the next video. Bye!